workplace ethics tayo. So ano ba ang etika sa pagtatrabaho? So, at least some of us ay parehas tayo nagtrabaho. Kaya naintindihan ko rin yung konteksto ng pag-opisina. Nagsabi na ako ay nagtrabaho for almost 21 years. So alam ko rin nasasabihan, alam ko rin yung pinagsasabihan, alam ko rin yung ethics sa loob ng trabaho kasi nakakaintindihan tayo, di ba, na lahat tayo nagtrabaho. So, iba't iba nga lang yung ating designation, iba-iba lang yung ating job description, iba-iba lang yung ating nature ng trabaho. Pero in the context of work ethics, isa lang, di ba, pare-parehas lang. So, yun ang ating pag-aaralan sa ito. Gusto ko lang i-define sa inyo ay ano ba yung purpose, ano ba yung objective natin. Pwede bang itong row 1, ay itong table 1, pabasa yung number 1? Mamili kayo, English or Tagalog, nasa inyo. Pwede bang pabasa? 1, 2, 3, go. Yan, maunawaan daw natin ano yung sakop ng etika. Table number 2, pwede bang pabasa? Number 2. Sama nyo na hanggang number 3. Tagalog, English, bahala kayo kung ano gusto nyo. English na lang. May English dito eh. 1, 2, 3, go. Why to be... Number 3. Okay, so gawin nating balance. Pwede bang may balance, may kasamang biblical design? 1, 2, 3, go. Yan. So magandang i-balance natin. Ano ba ang sinasabi rin ng salita ng Diyos pagdating sa issue ng work ethics? So pagka nag-aaral tayo, lahat tayo may inaasahan kasi this is partly parang style seminar. Ano bang inaasahan ninyo sa ating pag-aaral patungkol sa work ethics? Any suggestion or any gusto nating ma-level yung ating expectation once we hear the word work ethics? Anong inaasahan natin na magigets natin sa ating pag-aaral ngayong hapon? Pero ba kayong ina-expect? Ma'am, may ina-expect po ba kayo? Expectation regarding sa kahalagaan ng work ethics. Sige, ma'am. Okay, maging mapayabong, maging maganda. Mapag-aaralan po natin yan yung issue na yun, ma'am. Dito sa ating, ito pa rin ba yung mga kadalagahan? Ito pa rin ba? So, yes, yes. So, ano bang panalangin ko sa inyo? 3, 4, 5 taon o 10 taon bago kayo magpamilya? Wala pa, no? Wala pa sa isip niyan. So, ano bang inaasahan ninyo, ina-expect? Meron ba? So, yan. Yan, bigay ko. So, bababa na si Pastor. May ina-expect ba dito sa grupo? Huwag na kayo mahiya. Yan. Expectation, o inaasahan ninyo na matututunan. Dito ba meron, ma'am? Sige, ma'am. Importance ng pakikipagkapwa-tao sa kapwa-trabahador o empleyado. So, meron pa ba? So, good. I think lahat yan, madadaanan natin yan. Pero magandang i-define ni Pastor, bagamat alam nyo na ito, this is only an added, I think, we believe, and I believe, alam nyo na ito. Ang sabi ng work ethics ay, ito raw ay tumutukoy sa pag-uugali, prinsipyo na gumagabay kung paano kumilos at nag-iisip ang isang tao sa pagtatrabaho. Bagamat may kinalaman dito yung ating boundary, limitation, job description, value system pagdating sa issue ng pagtatrabaho, laging kaakibat yan kapag tayo nagtrabaho. So ito ay tumutukoy lamang sa pwede kang mahusay, pwede kang magaling, pero sabi ng nakausap ko, ang pangit ng ugali ng kasama ko. Di ba pwede yun? Pwede namang hindi ka magaling, pero okay yung iyong relationship with other coworker. So it's a balance. So mas magandang ipinis na natin. Maayos kang magtrabaho, pero maganda rin ang iyong pakikitungo, maganda rin kang makisama. So it's a balance. Magandang makita natin. Bakit ba mahalaga yung etika sa pagtatrabaho? Bakit mahalaga to sa atin na nagtatrabaho? Bakit mahalaga yung work ethic sa pagtatrabaho? Is there any insight? Dito, ma'am. Bigyan natin ang mic si ma'am. Sige, ma'am. Pag nagtatrabaho ka kasi, kailangan mo yung ethic na yan. Kasi magkakaroon ng problema sa trabaho. Kunyari, galit siya, tapos ikaw, okay ka makipag-usap, galit yung kausap mo. Magkakaroon kayo ng conflict, meron kayong hindi pagkakaintindihan. Good. Ganun. So, may epekto ito, no? Kaya mahalaga yung ethics. Issue ng relationship, issue ng teamwork, issue ng discipline, issue ng mga deadline or issue ng mga ginagawa natin. So, very good. Mahalaga yan sa atin. So,
Okay lang ba? Lagyan ko ulit ng activity. Ewan ko lang kung may papel tayo dyan. Ha? So, parang ulit tayo. Ito kasi yung oras na, kanina yung oras doon na nakakaantok, ito naman yung oras na parang uwing-uwi na yung isip natin. Medyo isipin muna natin, tayo ay maglalakbay sa isang gagawin. Alam ko yung nasa isip nyo, may pamilya ko, anak natin, asawa natin, isasaing mamaya, ulam natin mamaya. Pero this time, okay lang bang focus tayo sa isang activity ay bawat table na lang. Magbibigay lang tayo ng katangian ng isang empleyado na alam nating angkop at katanggap-tanggap sa ating pinagtatrabahuhan. So ilang mga katangian na, eto gusto kong katangian ko o katangian din ng isang kasama ko sa aking pinagtatrabahuhan. Sana pag ito yung ka-teamwork ko, dapat ganito siya. Sana ganito siya. So ako naman dapat ganito rin para sa kanya. Okay. Hindi ako nahiyang magsabi, isang table lang. Mas mabibilis ang mga babae, sa totoo lang, kesa sa lalaki. Naka-video pala ako, sorry. Pero, okay din sila. Pero this time, itong grupo ninyo ay mabibilis mag-isip. Medyo nakakaintindihan tayo kasi lahat tayo ay nasa opisina at nag-opisina. So, this is only a 5 minutes activity. Ano ang gusto nating katangian ng isang empleyado na angkop at katanggap-tanggap sa ating pinagtatrabahuan? Pwede bang lagyan nyo naman ang pangalan ng grupo nyo? Grupo ng mga mababait, masisipag, lagyan natin ng grupo, pangalan. Ma'am, tulong kayo ha. Sama po kayo rito Sama po kayo rito.
I think ang group table number 2, ang grupo ng mga magaganda. Palakpakan natin ang grupo ng magaganda. So, take it away. Siyempre, kailangan ipaliwanag nyo at i-explain nyo sa amin. Suporta ng grupo. Kailangan namin ng suporta ng grupo. Yan, ma'am, paliwanag mo. Kayo, taga-palakpak na lang? Taga-back up? Palakpak. Okay, so, listen tingnan natin sila. Ano ang kanilang gustong katangian na kasama sa kanilang pinagtatrabahuan? Sige, ma'am. Team maganda. Wow! Parang hindi naman halata. Hindi, joke. Ito nga po. Responsable. So, ginagampanan po ng mga ka-worker na matapos po agad yung work. It's okay. Then, sa masipag. Salita pa. Actually, yung masipag tsaka responsable, halos isa lang sila kasi kailangan nga yung mga task is na tatapos siya on time. Tapos yung matapat, kailangan, kahit nandyan yung boss o wala, dapat nagagawa mo ng maayos lahat ng trabahong iniwan sa'yo. Tapos yung maunawain, halimbawa, kapag may ka-work ka na nagka-error, huwag ka basta-bastang magagalit. Kasi baka mamaya meron siyang problema sa bahay na nadala sa trabaho. Diba? Parang intindihin na lang. Tapos, yun. Or payuhan, mga ganun. Tapos magalang, syempre sa trabaho, hindi naman lahat same age eh. So parang, andun pa rin. Tapos, bukod sa age discrepancy, yung paggalang, doon din syempre sa mga boss. Kahit sabi mong napagalitan ka, ang dapat nandun pa rin yung respeto mo. Tapos, sobrang habang pasensya. So, yun, syempre, pagka naman sa trabaho, iba-ibang uri ng, iba-iba yung ugali ng mga katrabaho mo. Syempre, dapat pagpasensyahan mo na hindi naman lahat same mo, na mahaba yung pasensya. Para maiwasan din yung mga hindi pagkakaintindihan tsaka away. Yun. Yun pala, yung mahabang pasensya tsaka yung maayos na nakisama, halos isa lang, same as team. Tapos sa teamwork naman, syempre sa isang grupo, sa isang section, dapat hindi lang isa yung kumikilos, dapat lahat yun. Kasi dapat you work as a team nga para yung task mabilis nyo rin matapos. Tsaka para hindi naman unfair sa mga kasama nyo. Kasi doon din naman nag-uumpisa yun eh. Kapag kasi ikaw lang yung kumikilos sa isang grupo, tapos yung iba, hindi. Yung masipag na yun, mahahawa din ang katamaran yun eh. Okay. Good. Payag ba kayo sa kanilang sinabi? Pumayag na tayo. So, ito yung grupo sa lahat sa opisina, di ba? Kayong nasa opisina. Okay, good. Thank you very much. Table 3. So, go ahead. Ang mga grupo ng mga parang magpinsan din yung inyong grupo rito. Team ng magaganda, tsaka team ng mga... Uy, supportan nyo naman yung Supportan nyo kahit man lang tagahawak. Madam, walang tagahawak na isa. Naka-English yun sa kanila. Team pretty. Kailangan. Wow! Team pretty, Para sa amin yung always be happy. Kasi, kinakailangan masaya ka pagka dumating ka sa workplace mo eh. Kahit yung pinaka-masakit na nangyayari sa'yo, hindi mo siya pwedeng dalin. Kinakailangan mo magpanggap na masaya ka kahit hindi na. Kaya kinakailangan yung always be happy. Nasa pagdadala lang. Wow. Yes po. Next. Pakikisama. Yung way kung paano mo siya pakisamahan silang lahat, kung paano mo sila makikipag-relate, makikipag-usap sa kanila. Hindi yung porket nasa office ka, ang taas ng tingin mo sa sarili mo, porket nasa production sila, ganun lang yung tingin mo. Dapat patas yung pakikisama at pakikigawa sa kanila. Okay. Yung flexible, siguro para sa amin po, kinakailangan flexible ka sa lahat ng bagay. Kung halimbawa, hindi niya kayang gawin yon, tulungan mo siya. Kung halimbawa naman na hindi ko kaya yon, huwag kang mahiya na pagsalita sa kanila, ay, paano ba to? Kumbaga, yung kahinaan mo, humingi ka ng konting lakas sa kasamahan mo. Yun naman po pagiging maunawain.
Kinakailangan unawain yung bawat isa. Lalo na kung halimbawa may pinagdadaanan, kung may siya nararamdaman, yung bilang concern ba sa kasamahan. Yung, last po yung marespeto. Sa pagiging marespeto po, hindi naman kasi siya kinakailangan porket nire-respeto mo ko, re-respetohin kita eh. Hindi po, kinakailangan, matik na po yun, ibibigay po natin yun. Kasi po, yung pagiging respeto po, pag nirespeto natin sila, magiging maayos po yung pakikitungo ng bawat isa. Okay po, yun lang po. Pretty. So, dapat nilagay nyo, Team Pretty, di ba? So, gano'n sana, di ba? Chika, gano'n. So, next, mga grupo ng mga, wala bang cheer kayo? Cheer? Baka merong cheering group wala. Isa lang. Nung nakaraang Monday, ang daming suporta rito. Ngayon, parang ikaw na lang mag-isa. Oh. Parang kinakayahan nyo yung grupo nyo Ayan, pasok na kayo. Nung nakaraan, 4 kayo. Ngayon parang inindyan kayo ng grupo nyo Diba 4 sila nakaraan? Yan. Anong team kayo? Pakibanggit. Team ng Masipag. Payag ba kayo? Opo na. Sige, payag na. Go na, go. So, ano po yung mga katangian na dapat ng mga katrabaho natin? Una, may respeto sa isa't isa. Napakahalaga ng respeto kasi dito nagsisimula yung pagiging maayos ng community. Okay. Pangalawa, may malawak na pangunawa. Same lang, no? Talaga parehas kayo ng isip, maunawain. May malawak na pangunawa kasi may mga kasamahan tayo na hindi naman tayo pare-parehas ng pinagdadaanan, ganyan. Kumbaga sa work, kunwari, nagkamali yung tao. Uunawain mo na lang na kaya siguro to may mali, minsan lang nagkamali kasi may gumugulo sa isip. Hindi yung i-judge mo agad siya na, ba naman itong isang to, ano naman to, hindi, mali-mali naman yung ginagawa. Hindi. Kumbaga, uunawain mo muna. Pangatlo, tapat sa trabaho. Kailangan, importante yung pagiging matapat para din sa kaayusan din to ng workplace natin. Kasi mahirap nang hindi tapat Parang magkakagulo, doon nagsisimula yung conflict. 4, marunong makisama o makibagay. Kinakailangan na marunong kang kinakailangan ng marunong kang makisama o makibagay to get along with your coworkers and para may doon nabubuo yung pagsasamahan May malasakit. Pangalima, may malasakit. Kumbaga, may care ka sa katrabaho mo. Hindi mo lang siya basta ituturing na katrabaho lang. May malasakit ka din sa kanya. Ano yung maagap? Punctual? Okay. Punctual. Di ako ganti. Maagap. Kumbaga, on time, ganyan. On time sa trabaho, on time sa gawain. Tama ba? On time sa deadline. Pagpasok. Para walang delay. Yun kasi iniwasan natin yung mga delay, ganyan. May kusang loob. Ito yung kinakailangan din natin sa katrabaho natin. Kasi parang hindi na kailangan yung utusan. Kumbaga alam niya yung trabaho niya. Tapos ano to? May initiative. Team player. Ano to? Team player, kumbaga, madadala mo yung samahan mo. Kumbaga, hindi lang kayo basta workmates Kumbaga, nagbi-building kayo ng isang samahan, family, ganyan. And yun lang po. Thank you. Palakpakan natin ang mga team masisipag. So, mahalaga, di ba? Halos yung inyong mindset pagdating sa issue ng
gusto nating katangian, same lang, di ba? Pare-parehas tayo. Maunawain, marespeto, teamwork, team player, merong initiative, at least ay halos parehas, di ba? Paano siya nagiging iba sa ibang opisina? Meron bang pagkakaiba yan sa issue ng ilang pinagtatrabahuhan? Kung nagtatrabaho ka sa planta, may difference ba sa office? Halos the same, no? Walang pagkakaiba kasi yung deadline, yung objective, yung gusto nating ma-achieve, lahat ng gusto natin parehas lang. So, very good. So, ito magandang pakita. Ito ay mga tips sa atin at subject tayo lahat sa gusto nating maging maayos lahat. Ito yung mga skills at saka qualities ng good work ethics. Yung kakayanan at katangian ng mabuting work, trabaho. Nakita ko, number 1, mahalaga yung disiplina, di ba? Mahalagang disiplina. Isang tao na pag wala kang disiplina, ang daming domino effect niyan. Pag wala kang disiplina sa oras, wala kang disiplina sa trabaho, wala kang disiplina sa ginagawa mo, maraming mga epekto yan. So, itong disiplina, isa sa pinakamahalagang bagay ng mabuting work ethics natin. Kabilang dito yung kakayanang maging productive. So, pagka gusto mong ang buhay mo ay simple lang, ayaw mo nang medyo parang nag-i-improve ka, gawin mo lang yung undisciplined style ng iyong trabaho. Or ito nga, may issue ng pagsunod sa deadline, sinabi ni Ma'am, may effect yan. At panatilihin yung focus sa gawain kahit may mga challenges. Three things yung challenges niyan, sa pamilya, sa trabaho, even doon sa mga pressure na meron tayong ginagawa. So, mahalaga yung disiplina. Okay ba sa atin yan? Yes, mahalaga yung disiplina. Pangalawa, maging magandang responsible tayo lahat. Kasama tayo dyan. Hindi lamang sa pamilya, hindi lamang sa ating pinagtatrabahuan, maging sa ating ka-team player, ka-grupo, di ba? Ang pananagutan o accountability ay isa pang mahalagang bahagi ng work ethic. Ang pagiging responsible ay nangangahulugang inaako mo ang iyong mga tungkulin, di ba? Lahat tayo, meron tayong job description, meron tayong gusto nating ma-accomplish, meron tayong deadline. At dapat ay handa kang panagutan ng iyong mga kilos at resulta. May mga pwede tayong gawin na minsan talagang nangangailangan ng mas mabilis na production o mas madalis na accomplishment. Ang tawag nito ay be responsible. Do our best and do your part. Pangatlo, issue ito ng professionalism, di ba? Kabilang sa professionalism ay yung magandang pag-uugali. Hindi naman katulad sabi ni Pastor, ang hirap naman, ang galing mo, pero ang hirap mong pakisamahan. Ang hirap mong kausapin, parang lagi mong pasan ng daigdig, di ka makangiti, di ba? Araw-araw na lang parang nakasimangot ka, di ba? Hindi ko alam kung araw-araw ka may problema. Mahalaga yan. Pagiging nasa oras, maayos ang pananamit, hindi ko sinabing magarbo, magalang na pakikitungo sa kasama at the same time sa ating kliyente. Siyempre sa ating customer. We believe kasi na hindi lamang ka-team player tayo, maging yung mga customer natin, maging be professional in leading with them. So, mahalaga yan. And then, respect organizational hierarchy and seniority. Of course, sa ating opisina, di ba, may mga supervisor, di ba, ang context sa atin. May supervisor, may plant manager, merong boss tayo. Of course, magandang lahat ng ito dahil nilagay sila sa atin, pinangungunahan tayo, deserve nila yung respect na magandang makita natin. Agree ba tayo doon? Okay ba yon? Yes. So, mahalaga yan. Yung teamwork, sinabi nyo, nakalagay din, no? So, hindi ko pa nilalagay, nasa isip na natin. Mahalaga yung teamwork sa pagtatrabaho. May matibay na work ethics, nagkakaunawaan, may kahalagaan ng maayos na pakikitunguhan sa bawat isa. So, merong product na matatapos kung merong teamwork. Mahirap naman yung, parang isa basketball, hindi pwedeng palaging nasa yung bola, pero kailangan mo may kasama ka kasi may point guard, meron ding mga tao nakabahagi sa ginagawa natin. So, mahalaga yung teamwork. So, integrity. Okay ba? Mahalaga rin ba yung integrity sa isang work ethics natin? Ang integridad ay nangangahulugang may katapatan, may panindigan sa kabila ng mahirap na sitwasyon. So, mahalaga yung integrity. So, mahirap ka na, wala ka pang integridad. So, di baling mahirap ka, pero maayos ang integrity. Di ba parang lagi nating binabagay sa kwentuhan, isa lang yung pangalan mo, pangalagaan mo na. Kasi pag nasira yan, wala na. So, importance din yung integrity, mahalaga yan. Kaya, hindi ko sinabing ito yung laging silang best, pero in 2025, most trustworthy Asian countries ay nakalagay dyan.
survey. Ewan ko kung binayaran yan, hindi ko alam, pero yun ang nakita ko sa survey. Yung Japan daw, Singapore, South Korea, UAE, Qatar, Malaysia, Israel, at saka Saudi Arabia. Nasaan kaya yung Pilipinas, palagay nyo? Sa pang-ilan tayo? Nasa pang-apat tayo sa huli. Kasi medyo kilalang ating bansa, di ba, sa larangan ng issue ng corruption. So, pagdating sa issue ng integrity ay hindi tayo pasok. So, sana nga later on maging maayos tayo. Okay lamang may video si Pastor. So, pakinggan natin yung video. Ay, teka lang balik ni Pastor. Issue ito ng teamwork, leadership, at marami pa. Tapos, i-process natin namin. Okay, come on, everyone. We're behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We've got a threat on our hands. You there. Here we go. Narito na. Wimpo! Okay, Pivotara. Pomelo? Any learning? Learning sa ating video? Meron ba kayong makikitang lesson dyan? Lesson? Ano? Gimam. Okay? Kailangan sa video kasi nasa live tayo. Makikita po natin sa video yung po sa una po na pinakita yung sa langgam po. Dahil nahuli po siya ng isang camels po, dahil po kailangan po ng tulong ng isa, tinawag po niya yung mga kasamahan po niya para magkaroon ng unity o pagkakaisa para hindi masagip po siya sa kapahamakan. Yun lang po. Good. Applicable ba to sa company? As part of the company at the same time as an employee? Is it applicable? Yung mga ads na yan? Opo. Applicable? Yes, ma'am. Good. Next, any learning sa ating minions, sa penguin? Meron ba kayong matututunan doon? So, meron ba? Any comment? Any learning na makikita natin na hindi lang sa ants, sa minions, sa penguins? Sige, ma'am. Challenge siya, kaya mo yan. Ano po? Teamwork po. Teamwork, Opo, okay. sa lahat po kasi ng video, lahat po sila nag-teamwork para po makamit nila yung isang bagay na kailangan nilang makamit. Okay. Yung tulad po nung sa Minions, yung bumbilya po, nag-teamwork po sila doon para po makabit nila yung bumbilya kaya lang nabasag ng isa. Okay, good. Issue ng teamwork is very much important in the company. Even sa ating mga ginagawa, mahalaga yung teamwork. May napansin ko ron, yung isa, yung na, ng ilaw. Di ba, nagkukuman siya.
may issue rin ng mga hierarchy, seniority, supervisor na hindi pwede silang mawala kasi sila yung magkukuman. Pero sa kabila nun, may mga pasaway pa rin kaya mabasag yung bumbilya. Sa penguin, anong napansin niyo sa penguin? Sige ma'am, dito. Mayroon ba kayong learning dun sa penguin na yon? Pag may kaalaman ka na bago, kailangan mo i-share yun sa mga kasama mo para magkaroon po kayo ng bagong idea at mai-apply nyo lahat. Isang video yun ma'am, nakita mo. Sa penguin po, parang sinabi niya po sa mga kasama niya yung gagawin. Good. Good ideas, learning insight na pwede nating ma-share sa ating kasama for the sake ng unity, for the sake ng good sa ating company, the better. So naniniwala tayo na 10 heads is better than 1. Hindi tayo pwedeng nag-iisa lang. So yung alam mo, maaring hindi nila alam, pwede mong i-share. So any ideas, any insight, kasi ang lahat naman ng ideas, learning insight na pag-aaralan, di ba? Ang kailangan lang natin maging open tayo. So good, magandang inyong mga insight. So, example ng mga ethical standard, ito yung halimbawa ng pamantayang ethical sa trabaho. Number 1, mahalaga ba yung attendance pagpasok sa trabaho? Di ba mahalaga? And nabasa ko ang Code of Ethics ninyo, pinabasa sa akin ni Sir, sinabit sa akin ni Bea. So hindi natin i-discuss, pero it's good reminder sa atin na nabasa ko sino ba yung empleyado. It's good na naiintindihan natin kung ano yung ating mga dapat gawin. So, mahalaga yung pagpasok sa trabaho. At nalaman ko rin na meron tayong grace period, meron tayong vacation leave dito, meron tayong issue ng mga tardiness, absences, merong mga, yun, alam ni Pastor, nabasa ko yan. So, mahalaga yan. So, time is very much important in Japan. Siguro hindi lang sa Japan. I guess hindi lang sa Japan, maging sa ating lahat. Medyo they respect time to complete tasks on schedule and remain productive. Palagay ko hindi lang ito sa Japan, sa atin mahalaga. So medyo naambunan lang tayo ng kultura ng tinatawag na Filipino mentalidad. Ano ba yung Filipino mentalidad kapag naririnig natin? Pagdating sa issue ng oras. Pag sinabing alas 8, dumarating ng hindi ako kasali dyan. Ayoko maging kasali dyan. Because hindi ako nag-aano kasi ako yung nagtrabaho sa Japan and alam ko yung konteksto doon ng maaga. At least hindi lang to pang Japan sa ating lahat. Kasi dahil lahat tayo binigyan ng Diyos ng pagkakataon to respect other privacy, time, and their schedule. So, bigyan ko kayo ng example. May meeting ako ng Friday, nakipag-meeting ako sa mga pastor, hindi ko babanggitin ang pangalan. Talagang ang banding lang namin kasi paalis na siya, papunta siya ng barko, nagbabarko siya eh. Ang usapan namin 6 to 7 p.m. Nako po, andun ako bago I think mga 6:15 nandun ako. Mga alas 8 wala pa. So, yung grace period ni pastor, ilang oras? 2 oras. At hindi pa sila dumadating. Exactly, 8 o'clock, umalis na ako roon sa coffee shop. Nakasalubong ko sila, nagmamadali pa lang sila. Diba? Nakakaano, diba? No, parang, ano ba naman to? Ang hirap kasama nito. Pagka may usapan, parang napakawalang galang sa respetong oras. So, sana matuto tayo lahat. Hindi ko sinabing madali kasi nga meron tayong mindset ng culture na ito. Pero magandang matutunan natin, magsimula sa atin na marespeto tayo sa oras. Kasi Filipino time, alas 9 ang usapan, maliligo, 8:30. Diba? Tapos bibiyahe pa siya. Tapos sasabihin mo sa text mo, on my way. Pero hindi naman talaga, nagli-lipstick ka pa, naglalagay ka pa ng pulbo, diba? Nagsinungaling ka pa. So hindi ko sinabing ito ay madaling practice, pero natututunan lang naman ng lahat ng ito kasama sa ating pinagtatrabahuan. So hindi ko nababanggitin yan. Yung planuhin yung pagliban, nakalagay dyan. So, hindi ko na rin babanggitin, sabi ni Sir. Kasi mahalaga yung honesty and transparency. Tama ba? Mahalaga na maging tapat tayo, pagiging bukas sa bawat isa. Means doing what is right even when no one is watching. I think sinabi nyo lahat. Yung bang nagtatrabaho tayo, hindi dahil merong nakatingin. May nakatingin o wala, tuloy ang trabaho. Tuloy ang ginagawa. Kasi it's unfair din naman sa ating opisina o sa Diyos na
hindi tayo naging mabuting katiwala ng oras, maging sa oras or magiging matapat natin sa ating ginagawa. And I think alam ko lahat kayo, agree tayo lahat na lahat tayo merong kanya-kanya tayong scope of responsibility o tinatawag nating job description and dapat maging matapat tayo. So mahirap yan, di ba? Pero magandang practice natin. And then dapat makipag-usap ang mga empleyado ng tapat at malinaw sa kanilang kasamahan, supervisor at kliyente. So issue yan ng pagiging honest, yung working relationship with one another, including our supervisor or customer na ating mga... Teka lang po. Pating ko lang. Kasama yan ng mga pakikipag-usap sa empleyado. Sorry. Hindi ko na rin babasahin. Sabi ni Sir, mahalaga ba itong nakalagay sa screen? Ano ba nakalagay dyan? Mahalaga ba to sa atin, sa work ethics natin? Tatingin nyo, mahalaga to. Bakit? Yung privacy, may batas na rin, di ba? May privacy. Magandang meron din tayong confidential issue sa ating workplace na pag sinabi ng opisina, ito lang ang sabi ng kumpanya, ito lang ang sinabi ng ka-office mate mo, sana hindi lumalabas sa iba. Kasi gossip na yan, chismis na yan, di ba? Sa isyong natutunan ko sa isyo ng pagkasabi ng problema, hanggat hindi sinasabi ng kausap mo na ipagsabi mo yung kinuwento sa'yo, huwag mo ipagsasabi. Hanggat walang paalam. So, saka mo lamang ikwento pag pumayag. Pero doon naman sa mga tumatanggap ng ganyang klase, lagi kong sinasabi, anong motive mo? Bakit mo kinukwento? Anong dahilan? May purpose ka ba? So, at least parang win-win yan. So, mahalaga magiging yung confidential issue sa kumpanya, dapat medyo tayo-tayo lang. At saka kung ano man yung problema sa office. Or sa ating mga pinagtatrabaho. O kaya sa ating kasama sa trabaho. Kailangan nating ingatan ng mga empleyadong mga sensitibong impormasyon tungkol sa ating pinagtatrabahuhan. Mga kliyente, mga kasamahan sa trabaho, pagpapanatili ng confidentialidad ng mga impormasyon ay nagpapatibay ng tiwala at nagpoprotekta sa interes ng organization. Mas magandang ikwento mo na yung maganda sa labas patungkol sa pinagtatrabahuhan kaysa naman sa pangit. Of course, hindi perfecto ang ating organization, ang kumpanya, pero mas magandang dahil dito ka tinawag ng Diyos, dito ka nagtatrabaho. So, gawin mo lang balance, yung positibong pananaw, kasi kahit pa paano, ito naman ay bahagi tayo ng isang opisina. So, dapat medyo be positive naman. So, yung fairness, equality. Tama ba na ang isang qualities ay pagiging makaturungan at pantay-pantay ang tingin? So, maganda kay Sir, nag-usap kami. Kay Sir, sabi ni Sir talagang ang tingin niya sa empleyado ay hindi lang empleyado. Bagamat may konting, siyempre, boss, pero yung issue ng pagmamahal, kagaya nito na matuto tayo lahat, ay isang indikasyon ng tamang pantay na pagtrato sa atin. Likewise, sa atin din bilang mga mag-office, mga kasama sa trabaho, dapat fair yung treatment natin. Wala tayong favoritism. Walang malakas, walang dapat siya ay parang nakakaangat. So, itinataguyod daw yung pamantayang etikal, yung patas, pantay na pagtrato sa lahat ng empleyado. Ano man ang kanilang pinagmulan, kasarian, lahi, o posisyon. Hindi pwedeng yung parang crab mentality, narinig nyo ba yan? Na parang kapag umaangat ang kasama natin, sinisiraan. Diba? Parang sabi ng isang kaibigan kong Chinese na inilustrasyon niya sa parang timba na umaakit yung talangka. Tapos pag medyo malapit na, nilalaglag, sinisipit. No? So, hindi dapat ganun ang mga nagtatrabaho. So, kung merong umangat, merong magandang pwesto, di palakpakan, salamat. Baka later on, ikaw na, di ba? Weather lang. Pero magandang, dapat ganun yung issue ng ating mga puso pagdating sa issue na yan. Yung fairness, accountability and responsibility. Yung ikaw ay responsible at accountable ka sa iyong ginagawa. So, dapat maging pananagutan. Kanina rin, sinabi rin kanina ni Ma'am, no, na yung pananagutan ng empleyado sa kanyang desisyon, magkamali at pagtatagumpay, pwede mong tanggapin. At pwede kang magbago at maging responsible. So, maganda rito kasi, madaling kausap na eh. So, mahalaga yung accountability nating bawat isa. Yung pag nag-amin ka ng sariling pagkakamali, nagpapakita raw ito ng integridad na nakakatulong sa pagbuo ng kulturang may pagtitiwala. Ang mga Pilipino kasi hindi tayo sanay sa confrontation. Tama ba?
Eh minsan nagsusumbong sa FB, binubulong sa mga kaibigan. Hindi tayo sanay na magsabi ng, alam mo, meron akong sasabihin sa'yo. Meron tayong takot na mag-react, ano pa, ma-open, ano pa, magalit sa'yo, at ang resulta maghiwalay ng relasyon. Kaya minsan kahit mali na, ay okay na yan, payag na ako dyan, huwag lang tayo maghiwalay. So hindi maganda, di ba? So dapat marunong tayong umamin kasama si pastor. And this is my practice sa aking ginagawa sa pamilya. Meron kaming once a month ang tinatawag namin ay family consultation. Nagsasalita misis ko sa akin kung ano yung gusto niyang sabihin. At sasabihin niya sa akin, alam mo, darling, medyo yung gantong bagay na to, medyo babawasan mo ng konti. Ganun ba? O sige, bigyan mo ko ng time ha. Hindi ko mapiperfecto, pero please pray for me. Sabihin ko naman sa asawa ko, alam mo, pag sinasabihan ko yung anak natin, ikaw sumasagot. Nanay talaga, di ba? Yung pagsasabihan mo, anak, yung nanay ang sumasagot. O teka lang, hindi ko kausap ko, anak mo. Ganun yung, kayo ba ganun din? Na parang pag alam mo na ang nakataya, ikaw na sasagot. Natatanong ko, asan anak mo? Hindi mo ba alam, nasa klase pa? Sabi ko, darling, medyo dapat huwag kang sasagot kasi anak ko tinatanong ko. Yung panganay ko naman nagsasalita sa akin kasi yung aking 26 years old. Dali, pwede ba huwag ka nang tatawag sa opisina ng 3:30? May kausap nga akong boss ko tawag ka ng tawag. Nagtatrabaho ako, baka naman pwede kung meron kong sasabihin, i-chat mo na lang. So sorry. Yung panganay ko, sinasabihan ko rin. Yung aking bunso, sinasabihan ko. Nagiging bukas kami sa bawat isa. And then, pag nasanay tayo maging sa ating kaopisina, magiging maganda yan kasi meron kang pag-amin. At hindi kawalan yan sa iyong puso kung umaamin ka ng pagkakamali. Nga lang, ulitin ko ulit, Pilipino ay hindi sanay pagdating sa issue ng confrontational. Tama ba? Ayaw nating masisira ang relasyon. Di baling compromise na lang, pwede na yan. So, compromise agreement. Instead na win-win solution tayo. So, respect for others. Mahalaga yan. Kasama yan sa work ethics natin na kaya mong irespeto yung kasama mo in whatever ideas, in whatever beliefs na meron siya. Whatever situation, whatever condition, ano man yung status ko niya, be respectful. Diba? Kasi kung ayaw mo, huwag kang sumali sa isang opisinang kagaya nito na hindi ka masasabihan o hindi mo kayang gumalang. Very clear sa atin lahat yan. Ibig sabihin yung pagtrato sa kasamahan, sa customer, sa kliyente, ng merong dignidad at paggalang. So, dapat kaya mong igalang. Kaya nating gumalang sa bawat isa. Minsan kasi, paano ba nawawala yung paggalang sa katrabaho? Bigyan nyo nga ako sample. Parang gusto mo na lang gumante. Parang ba? So, dahil mo ko respeto. Pag uminit ang ulo mo, so, initan na lang tayo ng ulo. Ano pa kaya? Paano ko ipapakita yung kawalan ng respeto sa kasama ko? Behind your back. Diba? Parang pagkausap ka, ang ganda ng ngiti. Pag nandun ka na, hindi ka nakausap, sa kabilang pala, may nagsasabi sa yung iba, ang ibang kanyang aura. Nag-ibang kanyang anyo. Sabi ng iba, nagiging dragon. De, joke lang, hindi yan. Pero di ba ganon? Parang ang hirap kasama yon na dapat maging honest ka, maging open ka. Kung may kamalian man, di harapin mo na lang. So, makakatulong ba yon? Yes. Paano pa? Tahimik ka na lang para wala nang away. Ganito talaga ang buhay. Ayaw niya akong tanggapin, di wag niya. So, parang ganun lang, di ba? So, pero, is it okay na maging honest, maging open tayo sa bawat isa at itirato natin yung kasama natin doon sa issue ng maingat na pakikinig, pag-iwas sa nakakasakit na salita, at pagpapahalaga sa iba't ibang panahon. Hindi ba pwedeng ikaw lang ang bida? Hindi pwedeng ikaw lang maraming alam. Sila rin may alam. Pwede rin silang mag-suggest. At sa lahat ng suggestion natin, kung pag-iisayin natin, baka makatulong sa atin at sa ating opisina. So wag tayong maging sarado yung parang nagsasalita ka palang binabara ka na, alam ko na yan, wag mo na ituloy yan. Hindi naman makakadagdag yan, makakatulong sa atin. Meron bang ganon? Wala rito yan. Wala rito sa ating opisina. Tama ba? So be careful, be careful. And then compliance with laws and regulation. Pagsunod sa batas at regulasyon. I think kayo ba ay nasa HR, no? Ilan dito sa sino pong nasa HR? Si ma'am. So ma'am, alam nyo, nare-remind nyo naman sila, no? Regarding compliance ng ating mga rules and regulation, tama lang na tayo sumusunod kasi may patakaran talaga ang lahat ng bagay. Kahit nga sa pamilya, may patakaran, di ba? Kahit nga sa magjowa, may patakaran ba? Meron din, di ba? Huwag ka nang magpapaligaw.
Huwag ka nang magpapatingin ng grabe. Nagpapaalam ka ng konti kapag kung saan ka pupunta. So may mga ganong klase ng rules, lalo na sa opisina. And then, tinitiyak ng kumpanyang ethical ng kanilang patakaran at proseso ay nakaayon sa mga legal na kinakailangan. So nakita ko naman yung Code of Ethics natin na napakaganda. Merong mga provision, may mga legal basis para ang mga empleyado ay tulungan, pero magandang tayo rin po ay tumutulong na sumusunod sa ilang mga patakaran at iniiwasan natin yung mga illegal na gawain tulad ng hindi naman kayan, pero binigyan ko lang ng sample, pandaraya, pagsasamantala, o mapanganib na kondisyon sa trabaho. So, kailangan sundin ng pamantayang etikal ng sino mang bahagi ng isang organisasyon or company na nasa ilalim ng pamunuang nagtatakda ng mga regulasyon at batas sa loob nito. So, follow the rules, sabi ni Pastor. Environmental responsibility. Ito, medyo talon-talo tayo rito, di ba? Ngayon, sa biyahe ko, nakita ko yung isang nakakotse, hinagis niya yung kanyang candy. Tapos, lumilipad na lang sa NLEX. Di ba? Palagay niyo, okay ba yon? Pwede ba ibulsa, no? Pwede ba ibulsa mo lang? Okay, mga nagyoyosi ay dapat man lamang ilagay mo lang sa tamang lalagyan. O kaya yung ating kalat, ilagay sa tamang lalagyan. O kaya pag pumunta kayo sa Singapore, nakalagay doon ay bawal umihi dito. Nakakaano, di ba? Totoo ba yon? Yes, may nakalagay doon. Pero binura na. So, kasi ako'y nakapag-Singapore. Ano yung mga responsibilidad natin dito? Number 1, ang organisasyong ethical ay inaako yung responsibilidad sa epekto ng kanilang gawain sa kapaligiran. Mga basic, makakatuwa sapagkat yung issue ng pagbabawas ng basura, pag-aayos ng basura, yung pagsuportang sa pangkalikasan. Alam nyo ba yung batas? Bawal magsunog, bawal magkalat, lahat yan bawal. At magandang meron din tayong magandang ethics dyan pagdating sa issue ng environmental factor. Kumpanyang nagbibigay ng halaga, may simple, basic, may mga basurahan, nagpapakita ng maayos, CR, kanina tinulo ko kanina sa lalaki na pag nag-CR kayo, bakit merong isa pa? Ay para sa mga babae yan. Huwag naman yung pag naihi ka ay dire-diretso na tas aalis ka na. Siyempre sensitive ang mga babae kaya meron ang mga lalaki pag nakatayo diretso na eh. Sabi namin kaya meron yan para sa mababae yan. Tapos ayusin man yung plus, 'di ba? Mag-courtesy call tayo, merong tamang courteous sa mga susunod sa atin. So, minsan basic, 'di ba? Pero nakakalimutan ng maraming tao yan, yung mga simple at basic na hindi napapahalagahan. Pero magandang nare-remind lang tayo lahat. So, hindi ka nababala. Okay din ba yung kaayusan sa sarili? So, dito naman sa inyo, parang wala kayong problema kasi ang babae, likas na maayos yan. Ang may problema lang kaming mga lalaki, di ba? Kasi hindi naman meticuloso ang mga lalaki. Pero sa atin, maganda pa rin yung appearance, magbihis ng maayos, magdamit ng professional, set your best foot, ipakita yung pinakamahusay na anyo ng sarili. So, hindi po pwedeng pagpasok sa opisina, pasan mo ang buong daigdig, nakalamukot pang iyong buhok, dahil nag-away kayo ni mister, nagdadabog ka na, nagagalit ka na, hindi ka na nag-ayos, naapektuhan ang buong opisina, nagkagulo na kayo lahat. So, wala naman dito yon, hindi kayo yon. So, hindi kayo yon. So, hindi ko na paalala sa ating lahat, kasama rin ako dyan, yung personal hygiene. Alam ko, meticuloso ang mga babae dyan, mabuting asal, maayos na handshake. Yung bang maganda rin yung pag nakikipag-usap sa'yo, tinitingnan mo siya. Hindi yung pag nakikipag-usap sa'yo, nakayuko ka. Kumusta ka na? Okay lang. Saan ka galing? Dito lang. So, meron tayong mga ganong ugali, di ba? Na hindi tayo nakikinig sa sinasabi, di ba? Minsan kahit simple, pero minsan nawawala yung respeto, di ba? Pansinin niyo yung anak ninyo. Pagka may anak kang maliit, kausapin mo ng ganito, as ito anak mo. Paano ang dapat pakikipag-usap sa anak kung maliit yung anak? Alam na natin, di ba, dapat medyo kahit paano luluhod ka, bababa ka, tas, anak, anong sasabihin mo? So, simple lang, di ba, basic practice sa bahay, parang sa atin din sa kumpanya. So, may papakita lang si Pastor. Another video. Tingnan natin yung mga tao dito.
Panoorin natin na may tanong si Pastor dyan. Any learning? Meron bang learning tayo dyan sa video natin? Nakita niyo ba yung iba't ibang klase ng mga taong nagtatrabaho? So, meron diyang ilan. Any learning? O nilalamig na kayo? Any learning sa ating nakita? Merong isang performer, di ba? Alam niya yung direksyon, alam niya yung kanyang trabaho, alam niya kung saan siya papunta. And then, meron siyang mga kasamang mga, ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa niyan? Sige, ma'am. Yan. Willing to learn. Okay? Gusto niyang matuto yung pangalawa. Okay? Ay lang. Bali, ano po, yung pangalawang employee is, siya po yung willing to learn. Kumbaga para siyang trainee na ano siya, na somehow makakatulong dun sa team. Okay, kasama siya doon sa organization sa CAR, pero less effective doer nga lang siya. Parang may konting walang focus, di ba? Pero kasama siya. So may mga tao sa loob ng opisina na nasa loob ng opisina, pero konti lang yung kanyang contribution kasi deep focus, merong mga nakakahadlang sa kanyang ginagawa. Yung pangatlo, nakita niyo yung pangatlo? Easy go lucky yung isa, di ba? Okay, sige Bob. Saan yun? Yung nasa... Yung nasa pangalawa po, easy go lucky lang po siya. Easy go lucky lang. Paupo-upo lang. Kala niya may natutulong siya, pero hindi naman talaga usually nakakatulong. Hindi nagiging productive siya. Opo. At the same time, nakaka-hindrance din ng Opo. operation, ng success ng ating organization or company. Good. Good observation. Any observation? Sige ba? Keron, nakita pa, hindi ang dami, di ba? Kulang pa. Sige ma'am, observation. Any observation? Tumam yung mic. Any observation? Sir, yung nasa likod, hinihila niya yung team niya. Imbis na tulungan niya, mas lalo niya hinihila at bumabagal yung pagtatrabaho nila.
May mga tao pala sa loob ng opisina walang ginawa, bagamat nandun siya, pero parang the suppressor, di ba, yung pumipigil, naghihindran sa success ng ating company. At minsan ay, di ba, grabe, ng bato pa, no? So, doon ako, kahit akong boss yun, tatanggalin ko agad. So, may mga ganun palang klase, no? So, less yung kanyang performance, nakaka-distract pa, nakaka-suppress pa, nakakasira na, pinipigilan pa yung magandang operation o kaya success ng isang company. Any? Yung sumunod na cart. Meron pa iba, di ba? Nakita natin yung teamwork. Sige, ma'am. Ano pa nakita nyo ron? Merong focus. Ano pa? Nagtatrabaho lahat. May teamwork. Maayos ang kanilang pagtatrabaho. Ay, sige, ma'am. Sige, ma'am. Tuloy. Sige, magsasalita kayo. Nung yung nakita niya ng mabilis yung flow, yung isa na lang yung direction ng mga employee. So, bale, tinukoy niya kung sino yung naghihila pababa, Okay. yung hindi nakakatulong. Yun, pinaalis niya din. After nun, okay na, mabilis na yung flow ng work nila. Possible pala na pwedeng pagsabihan, merong warning, may reprimand, may suspension, Yes po. and konting awa, grace, may termination, pero nakabalik. So, ibig sabihin, di ba? So, pwede palang gawin ng organization or ng company na merong karapatan ng isang company na pagsabihan, paalalahanan ang mga tao so that the whole company ng ating organization ay maging productive lahat. So, good. And dapat may isang focus. Kaya nung tumatakbo na, kumakarga na, lahat teamwork na, lahat may focus na, lahat maayos na, lahat ay kasama sa ginagawa. So pag tinignan natin yon, kailangan lahat ay merong pagkakaisa. Iisa lang yung goal nila. At alam mo yung ginagawa mo. Kasi mahirap pag hindi alam ng isang empleyado yung kanyang ginagawa. So merong goal yan, tama yung sabi nyo. And sabi dyan, a person with strong work ethics does not work only for salary, but works with commitment and professionalism. So, hindi ka lang nagtatrabaho kasi dahil sa pera. Gusto rin natin kahit paano ay nagtatrabaho tayo for the sake ng ating commitment and professionalism. Dahil nagtrabaho ka, mag-commit ka, gawin na natin yung best natin. Kasi minsan ka lang naman pagtitiwalaan and later on, di ba, may mga company, may promotion, di ba? Merong tayong, alam natin, merong merit-demerit system, meron tayong performance appraisal, alam ni Pastor yan, merong, merong sa ako yung nagtrabaho, 3. Organization, evaluation, sa aming cluster, meron pa kaming evaluation, tapos merong personal. Sa grupo ko ay i-evaluate namin ng bawat isa with honest evaluation. At pag alam namin na hindi na kami productive, merong katungkulan yung aming boss na sabihan, medyo mag-ano ka muna. Baka pwedeng mag-undergo ka muna ng training uli. Baka pwedeng mag-ano ka uli, mag-attend ka ng mga seminar. Baka nakakalimutan mo. Tapos yung HR, may karapatan siyang ipatawag kami sa opisina para muling balikan ang Code of Ethics. At ginagawa ng company. Para sa ganun, alam natin na dapat ito ang ginagawa ng isang empleyado. Many organizations succeed not only because of technology or capital, but because of what? Because of the character of every employees. So may kinalaman pala yung character ng isang tao para maging successful ang isang organization. Kapag merong mataas na work ethics, tingnan niyo yung product, by product. Pag mataas ang work ethics ang mga empleyado at ng management, maaring mangyari ang mga sumusunod. Pwede bang pabasa sa table 1? Pabasa nga. 1, 2, 3, go. Agree ba kayo dyan? Merong productivity kapag strong ang ating work ethics? Yes. Table number 2. Ito pong mangyari. Pwede bang pabasa? Number 2? Diba? Merong professional reputation sa ating ito, pag nagtrabaho to, kilala ko to. Pag binigyan mo ng trabaho to, okay to. So, yung antas ng pagtitiwala sa kanya maayos. Hindi lamang doon sa kanyang performance, maging sa kanyang karakter. So, pwede sa table number 3, pabasa nga po.
merong career growth, di ba? So minsan may pagkakataong may mga seminar pinadadala tayo at lalo tayong nai-improve sa ating mga skill, sa ating mga alam pa at nadagdagan pa yung ating kaalaman. And number 4, company success, something that has been achieved successfully. Ito yung byproduct. Hindi lamang personal maging ng company. Meron siyang successful achievement sa kanila. Anong sinasabi ba ng Biblia tungkol sa etika? Meron bang sinasabi ang Bible? Palagay niyo meron ba? Yes. Maging ang Diyos sa kanyang buhay, sa kanya bilang may-ari ng buhay at isang Diyos na nagtatrabaho, meron yan. Alam mo ba na may ibang tao nang tingin sa work o trabaho parang modernong slavery lang? Yun ang tingin lang nila sa trabaho. Modernong slavery lang. Pero sa inyong pananaw, ito ba'y tama? Modern slavery lang daw pag nagtatrabaho tayo kasi nagsisweldo lang tayo, pinatatrabaho lang tayo, sinusweldohan tayo. Ang tawag daw sa atin, modern slavery. Payag ba tayo? Di ba hindi? Kasi naniniwala rin tayo na ang success ng kumpanya ay success din ng mga taong maayos ang pagtatrabaho. Because kapag ang isang kumpanya maayos ang pagtatrabaho, maayos din ang kumpanya. So, kaya nakakatuwa kasi merong code of ethics, may mga nilalagay dyan na yung pamantayan basihan ng mga nagtatrabaho sa loob ng kumpanya. Issue ng mga benefits, legalidad na sinusunod din ng ating kumpanya. So, hindi tayo modern slavery. Kaya sabi niya, did you know that God created you to work? Alam niyo bang nilikha tayo ng Diyos para magtrabaho? Ito, pakita ko sa inyo yung nasa Bible. Sabi diyan, pagkatapos sinabi ng Diyos ngayon, likhain ng tao ayon sa kanyang larawan, the image of God, ayon sa kanyang wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa ibon, sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Pag tinignan natin yung salitang sila ang mamamahala, anong nasa isip ninyo? Ruling, di ba? Ang tao pala, binigyan ng Diyos ng karapatan na maging productive at mamahala. Ibig sabihin, ang tao pala ay may kalayaan tayo na mag-improve, mag-develop, mag-excel, at hindi tayo manatili sa ating ginagawa lang. Ang lahat na pag-aaralan, di ba? Kaya, pagamat ang mga kabataan, ang magagaling, nakagaya ninyo pagdating sa technology, yung mga maedad na hindi na makasabay, hindi na makagawa ng PowerPoint, hindi na alam yung Excel, hindi na rin makapag-type, di ba? Lalo ngayon sa ating government, pag tingnan ninyo, lahat na yun, via online na. Makakasabay pa ba yung mga senior? At saka yung mga 56 to 66, di ba hindi na? Pero pwedeng pag-aralan. Alang hindi kagayang kabilis natin. So pero diyan, sabi diyan, nilikha ng Diyos ang tao para mamahala. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Nilikha sila, pinagpala niya. Ibig sabihin, ang Diyos pala sa kanyang kaisipan, nilagyan ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan upang ito'y payamanin at pangalagaan. So as an employee pala, pwede pa pala tayong maging productive. Pwede pa pala nating dagdagan yung ating best para mag-improve tayo lahat kasama ng paglago ng company. Then the Lord took the man and put him in the Garden of Eden to cultivate it and tend it. That is issue of leadership at saka commitment. Sabi diyan, work begins with God. The Bible repeatedly speak about the work of God. Mismo ang Diyos, gumagawa siya, nagtatrabaho siya, di ba? Basic yan, di ba? Nilalang ng Diyos ang langit at lupa. Nilalang ng Diyos ang tao, di ba? So meaning to say, even our God, the owner of this universe, the owner of our lives, also, working hard. Nagtatrabaho siya ng hard work talaga siya. And even sa verse. Kaya ano ba ang sabi ng Biblia? Mahalagang paalala to maging sa salita ng Diyos. Ang sabi diyan, let God direct your work. Hayaan mo ang Diyos ang mga siwa sa iyong trabaho. Of course, maganda rin humingi ng wisdom sa Diyos. Minsan kailangan nating kapartner ang Diyos. Kaya, ang paghahambing daw sa iba ay hindi mabuti para sa atin. Dahil iba-iba ang kakayanan at plano ng Diyos sa bawat tao. There is no room for comparison, but there is room for improvement. Naniniwala ba kayo sa quotation na yan? Merong room for improvement, pero there is no room for comparison. Yung mga bagay na hindi ko pwedeng gawin, pwede kong pag-aralan, pero hindi ko pwedeng ikumpara ang aking sarili sa aking kasama. Or else, ikaw na bida. Ikaw na magaling. At wala na yung essence ng teamwork.
Minsan may mga bagay na ito yung lakas niya, ito kahinaan mo. Pero pag pinagsama-sama yung skill at abilities natin, yung task na meron tayo, pag ginawa natin ng isang bagay, lahat tayo makagagawa. So meaning to say, lahat may contribution. So tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, may contribution ka, may magagawa ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, may mag-contribution ka, may magagawa. Kaya mo yan. So, bahagi ka, di ba? Kaya natin yan, di ba? Hindi pwedeng ikaw lang. Ikaw may magagawa ka. Magkasama tayo, di ba? So, may contribution tayo sa bawat isa. And of course, may wisdom. Ipagkatiwala mo kay Yahweh yung gagawin mo, magtatagumpay. It's a balanced life. May skill, may abilities, meron tayong task, alam natin trabaho natin, pero magandang may partnership din sa Diyos. So mahalagang i-balance lang natin ang lahat. And then, work for the Lord, not man. Ito yung prinsipyo ng Bible eh. Magtrabaho ka para sa Panginoon, hindi lang para sa tao. Kasi pag alam mong sa Diyos ka gumagawa, hindi sa tao, ang daling magtrabaho. Pero kung sa tao lang, nakakapagod ka lang. Ito yung tinatawag na performance-based. Alam yung performance-based, di ba? Ay, kailangan medyo trabahuhin ko to kasi later on, promotion happen. So, alam naman ng Diyos yun eh. So, gawin natin pare rin sa Diyos. Ano man yung gagawin daw natin, gawin natin lahat sa pangalan ng Diyos, sa pamagitan niya, ay magpasalamat tayo sa Diyos. Work hard. Kailangan nating sabay-sabay. Work hard and give a little more than expected. Magtrabaho ng mabuti at magbigay na higit sa ating inaasa. May mga nagtatrabaho kasi parang ito lang pwede kong gawin kasi ito lang yung sweldo ko. So, hindi na ako pwedeng sumobra dyan. Kasi pag sumobra ba ako, ibang usapan na yan, di ba? Aba, teka lang, di ba? Pero hindi naman bigay ang Diyos eh. Sometimes, God uses yung ating management, God uses yung honor, na makikita yung ating skill. That later on, time will come, may evaluation mo sasabing, ito, dagdagan natin ito. Nga lang may ganun talagang tao, di ba? Na ito lang ang pwede kong ibigay kasi base lang ito sa aking tinatanggap. At hindi kayo yon. Alam ko, mga sangitin ninyo ay kakaiba kayo, di ba? Sana ganun yung motive natin na kaya ko pang ibigay yung best ko. Bakit naniniwala si Pastor ito sa kasabihan mamaya? May kasabihan tayo mamaya na ang tamad daw, ang kamay ng tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. Work hard and trust God with the result. Magtrabaho tayo ng mabuti at pagkatiwala sa Diyos sa magiging resulta. So, lagi kong sinasabi, may partnership is a balanced life. So, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, huwag kang manangan sa sariling karunungan, at sa lahat ng iyong gagawin siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyo mga tatahakin. It's good to be partner with the Lord. It's good to be honest with the Lord. It's good to ask wisdom from the Lord. So, kailangan natin ng Diyos sa ating mga ginagawa. And then, may simpleng conclusion si Pastor. Pwede bang pabasa nating sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Balikan ko ulit yun, no? Mismong nilagay ko, mahalaga sa harapan ng Diyos ang tamang pagtatrabaho. Meron bang baling pagtatrabaho? Meron bang magulang sa pagtatrabaho? Meron bang nakakaisa sa pagtatrabaho? So, hindi kayo yan. Kaya mahalaga na makita natin sa liwanag ng salita ng Diyos na magdudulot ito ng kaunlaran. Di ba? Parang pag maayos ang trabaho, umuunlad ang kumpanya. Pag umuunlad ang kumpanya, nabibigyan ng benepisyo ang mga empleyado. At dahil nagiging maayos ang karakter at pagtatrabaho, umuunlad ang ating pinagtatrabahuan. And I think and I believe, as we talk with Sir, talagang gusto niya talagang makita na tayo ay hindi lamang maging tama ang ating buhay, sabay-sabay na uunlad, ayon sa pagpapala ng Diyos na pinagkatiwala sila ng Diyos. So, hindi rin madali yung role nila, di ba? Hindi na madali kasi pagka bumagsak ang opisina, sino bang damay? Damay rin tayo lahat. Pagka yung mga deadline sa operation natin may delay, yung ating customer, yung mga kliyente, sino maapektuhan? Maapektuhan din ng kumpanya, maapektuhan din ang ating mga trabaho. So kaya mahalagang makita natin, lahat tayo mayroong role. Lahat tayo may bahagi. The owner, the organization, even the employee.
So dapat sabay-sabay lahat, di ba? Sabay-sabay yung pag-unlad sa ating opisina. Any question? Any volcanic reaction? Nagbigay ako ng time para magtanong kayo. Okay lang ba magtanong? Dito kasi nagpapasalamat, mabilis ang, hindi mo kailangang sabihin pa ng maraming explanation, di ba? This is an office setup, medyo nasa opisina, mabilis mag-isip, mabilis ang ating level of communication, ang ating understanding, nagkakaintindihan tayo. Any question? Volcanic reaction? Ang babait nyo naman. So, okay ba yung ganong ating setup na meron tayong work ethics sa trabaho? The next week, pag-aaralan natin, ma'am, sige. Pag yung boss hindi okay, ma'am, para sa video mo, ma'am, sige. Kasi nagbibideo. Sige, ma'am. In a fictional world, what happens if our boss is not kind to us? Okay. Three things to happen, ma'am. Number one, I think merong wall in terms of relationship. Meron siyang magiging wall kasi hindi healthy yung conversation, hindi healthy ang inyong pakikisama sa bawat isa. So merong wall. It's hard to communicate with the boss kung hindi tama ang kaugnayan sa bawat isa. Secondly, maybe yung operation ng trabaho, merong delay. Kasi pwedeng ang mga tao ay mag-react negatively. Hindi sila pwedeng magtrabaho, hindi sila ma-encourage kasi nga hindi okay ang boss nila. Or maybe dahan-dahan, slow down, may mga magpapaalam sa atin. Kasi bagkat sinabi natin kanina, narito tayo hindi lamang sa salary, di ba? Narito tayo because this is also a job na binigay sa atin ng Diyos. Relationship problem, delay of the operation. At the same time, tingin ko, ma'am, baka hindi rin magtagal ang isang kumpanya na hindi okay ang boss. Kasi yung feeling ng empleyado na pagbalayo ang kanyang damdamin sa boss, makakatagal ka ba? And lalo na kung ikaw ay skilled at marami kang alam at ikaw ay may pinag-aralan at ikaw ay tapos at ikaw ay professional, you can be choose. Is either to stay, take it or leave it. Pwede, di ba? It's a choice. Toxic ang boss mo, di ba? So, ang tendency ng mga generation ngayon, ng mga young generation, lalo na yung mga ages 21 to 26 kasama yung mga Gen Z, pwede sila agad mag-resign. Lalong sinasabi lang, kasi toxic yung boss ko, toxic yung kasama ko. Ang bilis nilang mag-resign ngayon. Bakit? Kasi opportunity, maraming opportunity. Then they were professional. And hindi sila tatagal kung ganun yung setup ng kanilang boss. Aalis sila. Siyempre, hindi ka magtatagal. I hope, ma'am, nasagot ko. Pero kung okay naman, baliktarin ko naman, ma'am. Kung okay naman yung boss, anong magiging product? Mas magiging healthy ang company, merong healthy relationship, maayos ang conversation, sumusunod sa policy ang tao. Okay ang mga tao kasi healthy yung kanyang relasyon. Second, I think yung success ng company, merong growth factor because yung mga tao sa loob ay maganda ang kaugnayan sa kanilang boss. Madaling magtrabaho kapag ang boss mo ay maayos kausap, hindi perpekto, hindi ideal, pero tama yung treatment, may pearly treatment at maayos. Pangatlo, magsisimula yung isang parang pamilya. And I believe ang isang kumpanya, isang pamilya yan. Yung pagtrato dapat isang pamilya. Of course, may limitation. Of course, siyempre mayroong hierarchy. Meron tayong mga seniority, may mga level tayong sinusundan. Pero it's like a family. Isang kumpanya ang tiringan na isang pamilya. Of course, may mga guidelines, may mga policy tayong sinusundan. Agree ba kayo ron? Yes. Kaya nga ang tagal ng kumpanya na. Ilan taon na yung kumpanya natin? Ito di ba matagal na tayo sa ang kumpanya ni Sir? Ibig sabihin, maayos at sa tingin natin ay tama yung trato sa atin. Any question? Volcanic reaction. Meron pa akong 15 minutes. Parang iniisip nyo, uuwi pa kami. Traffic na. Naghihintay na anak ko.
Yung asawa ko nasa labas na. Meron pa ba? Question? Huwag kayo mahiya. Monday na ulit tayo magkikita. So, kung wala na, sige ma'am, gusto magsalita ni ma'am. Sige ma'am. Ayan, ako. Sige ma'am, go ahead. So about nga din doon sa boss, sa akin yung concern ko lang, kung may galit sana dun sa empleyado or may nagawa man siya, yung be professional, di mo na kailangan i-broadcast sa buong production. Kasi doon madating may nagawa ngang mali yung empleyado mo. Pero sana, inisip mo din na yung dignity niya. Kasi pagdating na nadadagdagan na yung kwento, nababawasan, tapos may nasasabi na sa'yo, may nasasabi ka na sa kanya, hanggang lumalalim yung inis at galit mo sa kanya, imbis na maging mas okay kayo. Yun lang po yung napansin ko. Sasagutin ng HR yan, si Ma'am HR. Ma'am, in dealing with regards to conflict with the management, I think the best person is the HR. How can the HR department address that issue with regards to the boss and the employee? Kasi hindi ko kayang sagutin. Pero kung ako yung boss, meron ako sasagot. Pero you're the right person. Kami, pag humingi ka ng advice, sasabihin ko yung the best of my ability. Sige, ma'am. Mamaya po mag-usap tayo regarding sa problem nyo. Good, very good. Yeah. I cannot speak in behalf of the organization, di ba? So, I think the right person nga si ma'am. So, maybe kung konteksto hindi rito, okay lang. Kung sa iba, because before, nung ako ay bago magpastor, I am the owner of ng isang car. Meron akong car shop. Wala na ngayon kasi ako ay nag-full-time pastor. Pag merong ganong klaseng treatment, siyempre nabibigla, nasasabihan ko yung mekaniko ng hindi tama. Nagtatampo siya. Bumibelo ko agad-agad kung ako yun na. Dumubelo ako. So, meron akong realization bakit ganon yung treatment niya sa akin lumalamig, may epekto. And to be honest with you, sinasabi ko sa mga mekaniko ko na, sorry ka na. Medyo may nabigla ako. Medyo napagsabihan kita ng hindi tama. Baka pwedeng mag-usap ulit tayo in a manner na ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit pinasabi ako. So right after that, pupunta kami sa isang maliit na shop ko ron. Kinakausap ko yung mga mekaniko. Sinasabi ko, sorry na. So, merong pag-amin, merong pagsabi ng tama, at may pag-amin ng mali. It depends on your level. It depends on the organization. Pero as part of the organization, meron kasing level, di ba? So, hindi ko kasi masagot sa level natin. Pero sa level ko ako, simpleng business lang, I can address that issue verbally, personally, in a private manner na maiintindihan ko siya at pwede siyang magsabi. Pero broadcast, hindi na. Kasi the reputation, the integrity, the dignity, medyo pinapahalagan din. Si Ma'am ang bahala dyan. Any? Okay bang pag-pray ko kayo? So see you next Monday. I think ang topic natin is all about submission to the authority or maybe about family. So titingnan natin yung lesson. Shall we pray? Pwede ba tayong tumayo? Panalangin ko kayo. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo. Salamat sa pagtuturo mo sa amin. Palagi naming nire-recognize yung kahalagahan ng work ethic sa aming mga buhay. Salamat po na pwede naming i-address, pwede naming pag-aralan, pwede kaming mag-improve. At the same time, pwede naming i-comply ang lahat ng aming natutunan. Hindi agad-agad, Panginoon. Pero sa tulong ninyo, bigyan niyo po kami ng kalakasan, bigyan niyo po kami ng kakayanan, na itong mga aming pinag-aaralan po ay slowly may apply namin, maintindihan namin, mag-comply po kami. At yung aming pangarap na makasama po namin sa trabaho, yung aming mga dinitalye, pinag-usapan, pinag-aralan, ay magagamit po namin for our growth, for the growth of the company, for the growth of our department, at the same time, yung paglago ng bawat isa. I-bless mo po ang opisinang ito, i-bless mo po ang mga empleyado, i-bless mo po kami lahat, at i-bless mo rin po ang aming mga pamilya. To you, Lord, ibinibigay po namin ang lahat ng ito in Jesus' name. Amen.
Thank you very much. Salamat po. God bless.